unahin mo rin yung Pangulo. Di mo kaya, no? Takot ka, no? Kasi bata ka ng Pangulo, no? Hindi mo kaya. Sige. Mahina siyang senador kung na-overlook ngayon. At yun na nga mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong banat po ni Atty. Topacio, dito nga po kay Bam Aquino mga kabayan. Mantakin nyo naman kasi mga kabayan. Ito po kung si Bam Aquino, nagpipiling niya naman pong relevant. Mantakin mo, babanatan po si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga eskwelahan na hindi po naipatayo ni Bongbong. Yung iba pong mga issue na kung saan sangkot pa rin po ang gobyerno, hindi po niya binabanatan itong gobyerno. Kumbaga, namimili lang po kung saan po siya komportable na bumanat, doon po siya babanat. Mantakin mo mga kabayan, niyari po siya ni Atty. Topacio. Tila bagay parang akala mo ano lang ang parang pakunwari lang yung ginagawa niyang pagbanat sa gobyerno at hindi pa po niya dinediretso sa Pangulo. Di po ba? Ang binabanatan po niya, yung DPWH. Alam naman po natin na ang DPWH po ngayon ay mainit po sa mata ng taong bayan. Hindi po ba? At kapag DPWH ang binanatan mo, meron kang media mileage. Kasi kakagating ka ng mainstream media. Ikaw na naman po yung nasa balita. Yan po yung ginagawa ng neto ni Bam Aquino. Kaya nga, sabi nga po, ni Atty. Topacio, kung talagang matapang, ito pong si Bam Aquino, di ba, yariin niya. O tirahin niya. Ito pong si Junior mga kabayan. Kasi kung hindi niya po ito matitira, kung hindi niya po ito mayayari, isa lang po ang ibig sabihin yan. Baka, sabi nga po na Atty. Topacio, baka bata-bata ka rin ni Junior. Ito po mga kabayan, panuorin po natin yung banat po dyan ni Atty. Topacio, dito nga po kay Bam Aquino. Atty. Topacio, pasok po. Manual counting ay nanalo ang PDP at talo si Soto, Lacson, Bam at Kiko. Maaari, pero of course we'll never know kasi hindi katiwa-tiwala ang ating COMELEC sa ngayon. Ito nyo naman ang pinagagagawa. Kulas sisi, kapag kinalaban mo ang gobyerno, kaso nga abutin mo, ganito na ngayon, opo, that's the new normal. Di ba ako kinasuhan din? Ganyan sila, kaya, pero hindi maaring matakot ka Otherwise, kung wala magsasalita ng katotohanan, wala. Kamoting kahoy na tayong lahat, di ba? Ang dami na nga dyan dati, matapang pero nawala. Nawala ang tapang. Pero attorney, ganyan-ganyan din yung tatay niya noong araw. Oo. Pero mas worse ito. Mas worse ngayon. At least ang mga sinasilence noon, yung mga radikal Opo. Oo, ngayon, pati yung mga moderate na opposition, sinasilence. Ano ba naman yung klaseng yan? Oo. Anyway, yung mga, alam naman natin, yung mga hindi nagsasabi ng katotohanan, yung puro propaganda, wala na masyadong nanonood doon. Oo, babaeng dalawa. Kaya Naku, hindi lalaban si Lacerda sa iyo. Hindi ko naman nilalabanan si Edwin Lacerda. Classmate ko nga yan Kaya lang, alam nyo, magaling yan matalino, honor student. Kaya lang, nung nadikit kay Noynoy Aquino, naging ulalo. Yan. Ang Argana. Good morning, Atty. Topacio and Miss Juvie watching from Dauwin ba to? Dauwin, Negros Oriental. Love you both. Mahal ka rin namin. Love ka rin namin. Joylyn Suarez, ang yayabang ng mga taong gobyerno ngayon, kanya-kanyang kickback pa. Naku, marami po yun talaga. Yun ang masakit. Rose Lixis, 167, watching from Hong Kong. Nakakadismaya, talaga pong dapat lamang kayong madismaya. Yan, Noemi Ruth Ravina, happy morning po sa inyo, attorney and Ma'am Juby. Hi Dito po. natin nalalaman na pagka di ka approve sa gobyerno, kakasuhan ka. Yung nga umpisa ng ganyan pa, sa umpisa pa lang. Nako, wala naman nyanyari dito. Leo Teneros, good morning po, watching from Doha, Qatar. Edgar Merto, kung gusto ng gobyerno, bilhin na lang ni Chavit yung binenta niya ngayon, maaari sa zonal valuation daw. Tama nga naman, bilhin ulit. Hamunin kaya ni Manong,
Oo, Sherwin Torres, Acoustics Attorney. Ano po masasabi niyo sa remarks ni Justice Carpio sa isang interview na nasa lower rank lang daw po kayo ni Senator Marcoleta sa ranking ng mga lawyers? Ha? Opinion niya yun eh. Pero ang masasabi ko sa kanya, lagi siyang nasa minority, ibig sabihin, walang nag-agree dun sa opinion niya nung siya ay justice. Oo. Yun lang. At least walang nagsusumbong sa amin ni Mayor Lim sa ginagawa niya nung presidential chief presidential legal counsel siya, pero hindi na natin ungkatin yan. Opo. Oo, Nene Daddy from UAE. Good morning, attorney. Yan. Hello po. Israela Pinay watching from Israel. Hi. Nakakawalang ganat, nakakapagod na magtanggol sa ating bansa. Hirap talagang ipagtanggol. Wow. Sabi nga ni Lea Salonga, mahirap kang mahalin. Pilipinas, Ayun. mahirap kang mahalin. Hindi naman ang Pilipinas ang mahirap mahalin. Yung Ayan. gobyerno lang Ayan. ng Pilipinas Oo, sa ngayon. hindi Do not naman- equate the government with the country. Hindi with naman the yung bansa. people. Oo, tama. Ang bilis. Jojita Atienza, always watching here in Bahrain. Kenneth, ang bilis mag-scroll up. Dami pumapasok. Mario Alba from Lancaster, Cavite. Emily Mabuhay po. Bautistalia, Hong Kong. Hi. Melchu, good morning. Good morning din po. Good morning. Bernard Asuncion, Soto, School of the Thoughtless One. Yun na. Oo, Davao del Norte naman si Tony Zamora. Yan. Susan and Joy. Mario Alba from, ayun, nasabi na natin to. Van Lerms TV watching from Volda, Norway. At siyempre, hindi natin makakalimutan yung ating mga suki, sina Michael Gay, si Rolly Mendeto, si Cathy Palamos, Roma Valdez, Rui Rondain, Raulito Paras, yan, Ryan Ang. Hindi ko makakalimutan yung dalawang yan eh. Si Attorney Raf. Paborito ko Oo, yan. si Attorney Raf Andrada, pero si Attorney Raul, at saka si Ryan, inaanak ko, kasi hindi mo talagang makalimutan. Kasi pag dumadating na sila sa meeting, sumisigaw na yung mga tao. Kaya Attorney Raul Paras, si Raul, pagdating naman ni Ryan, si Ryan. Oo, medyo. Nabago. Oo, mahirap kalimutan eh. Oh, yan. Yan. Karibuang, good morning, watching from Singapore, Hi. Paulo Sambuangueño. Rebranding the AFP daw. Oo. Linsert Chokmen. Hello, paano po mahiwalay sa Pinas ang Mindanao? Madugo yan. Siyempre, hindi papayag. Parang yung nangyayari sa Catalan, di ba? Sa Catalunya. At saka sa Basque. Madugo ang nangyayari. Magulo. Oo, magulo. Pero alam nyo, under international law, may right talaga to self-determination ang all the peoples in the world. Okay. Yun na. Kaya daw pinaparusahan tayo ni Lord kasi grabe ang ating bansa. Hindi naman siguro bla. Kasi ba't naman panurusahan niya yung mga walang kinalaman? Di ang parusahan niya yung mga contractor, yung mga congressmen, yung mga senador, at yung mga nasa palasyo na nangungurakot. Diba? Tama. Oo. Diba? At saka yung mga anyway, napaparusahan na naman yung mga iba doon sa Malacanang nagiging kengkoy. Yun lang. At tulad ni Auntie Claire, yung nireport ni Sexy News Hunk, na Daryl Justin, di ba? Opo. Sabi niya, Si Daryl. may warning daw na hindi na uubra yung pagpapalusot sa DBM. Alam niyo yung implication ng sentence niyang yon, yung statement niyang yon, Opo. hindi na uubra. Ibig sabihin, dati umuubra. So from 2022 hanggang ngayon umuubra. Ngayon, hindi na Hindi uubra. na. O di ba? O analyze mo yung sentence niya. Oo nga. Hindi nag-iingat eh, kaya Auntie Claire, okay, next useless statement. Okay. I-clear natin, attorney. I-clear natin. I-clear natin yung words niya. Di ba? Yung sabi niya, Sabi niya, hindi na. Dapat, mula noon hanggang ngayon ay hindi dapat uubra yung mga ganyan. Hindi uubra yan. Yan, hindi uubra yan. Eh, kamote nga eh. Ano ba natin? Yun lang. Katulad nito ha. At ito, natatawa ako ha. Ha? Ito, pumuputok yung butsi nila. Dito ha. Ito. Tignan mo. Ang balitang ito na galit sila na umpisa 2022 daw hanggang sa ngayon ay kakaunting classroom ang nagawa. Ilan lang? 200 lang yata. Hindi, walang sa 2025 pala, baka sisihin nyo na naman si Sarah dito, DPWH ang may project nito, hindi DepEd. Sa 2025 daw ay 22 lang ang nagawang classroom. Sa buong 2025 magno-Nobyembre na.
Dahil sa flood So control. nagagalit sila sa DPWH. Galit na galit tong si Bob Aquino. Sabi Ayan. niya, you can't explain that. Nagdrama pa si Kolokoy. Even just saying it, my heart hurts. Naku. Knowing that only 22 classrooms were built. Okay. O sige, sabihin na natin genuine yung iyong concern. Okay po. Genuine na yung concern mo, Senator Bam Aquino. Sige. Okay. Simpatiko ka na, compassionate ka na. Pero, anong masasabi mo naman? Na yung 6 na milyon, na ipinangakong tahanan ni Pangulong Marcos. 'Di ba nung 2022 nangako siya na gagawa siya ng 6 na milyong pabahay para sa mga mahihirap. Anong masasabi mo, Bam Aquino, na as of September 1, yun sa 6 na milyon na pinangako ni Pangulong Marcos? Ano yung units? Units! Ow! 1,900 lang ang natapos. Sige. Dumudugo din ba ang puso mo? Does it hurt for you to even say it? Bakit ang lakas ng loob mo, DPWH, sapagkat flavor of the month ng DPWH? Hindi ko sinasabing wag mong punahin. Pero kung pupuna ka ng ganito, na may slippage, ibig sabihin may delay, may shortfall, punahin mo rin yung Pangulo. Di mo kaya, no? Takot ka, no? Kasi bata ka ng Pangulo, no? Hindi mo kaya. Sige. There, imbestigahan mo rin yung housing. Etong departamentong ito, there kita. Sige, sige nga, Hindi, na-overlook lang yun. Nako! Mahina siyang senador kung na-overlook ngayon. Yung housing department, si Housing Secretary Ramon Aliling. Anuin mo rin. Ano? Tawagin mo rin, sabihin mo, Aliling, nasaan yung 6 million na pinangako ng Pangulo? Di mo kaya yan. Pustahan tayo, di mo gagawin yan. Isang tanghalian dito sa staff ng DWIC. Pustahan tayo. Hindi mo magagawa yan. At hanggang dyan na lang, no, mga kabayan. Huwag nyo nga pong kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutang i-share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.